ito noong buwan ng Abril nasa 7.2% ang inflation. Pinakamataas po ito sa loob ng 3 taon. Mula po sa 4.1% na inflation rate noong Marso. At ito kayang papasok na ito kayang buwan ng Mayo, ano na kayang nangyari sa ating bansa. Nasa ating linya na po ang isa sa ating mga kinikilalang ekonomista, si Sir Michael Ricaport. Magandang umaga po. Welcome sa Super Radio DCWB, Sir Ricaport. Good morning. Hi, good morning po, Mr. Carlo, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Apo, at muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito sa inyo pong pagtaya. Ano kaya ang laro ng ating inflation para po sa buwan ng Mayo? Tatas pa rin po yan, no? Bibilis po, mga at least 8%, no? From 7.2% noong Abril, no? Kasi, yung second round inflation effect, kumbaga yung epekto pa rin ng pagtaas ng presyo ng ibang produkto, no? Kasapasa, no? Kasi nakita na po natin yung ganito sitwasyon hawig sa 4 years ago, no? Yung parameter similar do sa Russia-Ukraine war. Kasi pag tumataas po yung presyo ng langis sa world market, ngayon, no? Net increase ng langis, yung world oil price noon, bago mag-gera was yung NYMEX oil $67, nasa $96 pa rin, no? Medyo malapit pa rin po sa 100. Paano bumaba naman po, no, compared to early this week, no? Early this week mga $107 yan. Pero ano pa rin, medyo sticky po siya kasi hangga't sarado po yung Strait of Hormuz. Yan po kasi yung pinagkukuhanan diyan dumadaan, rather yung 20% ng langis sa buong mundo at 25% na lahat ng liquefied natural gas sa buong mundo nadaan sa Strait of Hormuz. Sarado po yan mula naggera noong February 28. So magtatatlong buwan na po sarado yan. Meaning to say, wala pong nakakalabas na bagong inventaryo, bagong supply ng langis sa practically sa Middle East na nanggagaling, no? Sa na nadaan sa Strait of Hormuz. Kaya ngayon meron namang inventaryo yung maraming bansa, no? At pwede rin naman makakuha ng supply sa ibang bansa. But the thing is, lalo na karamihan po yan napunta sa Asia, no? Yung nadaan dyan sa Strait of Hormuz. Kaya tuloy, napipilitang bumili sa ibang bansa, no? Kahit as far as the Americas, no? Sa US, doon na nabili na yun doon ng halimbawa yung may recent shipment ng LPG doon po nanggaling. So demand supply, ibig sabihin, bawas yung supply, kaya medyo mataas pa rin po yung kung constant yung demand, yung presyo medyo relatively mataas. At yun nga po, may US intelligence na sinasabi na according also, yun na rin yung tansya sa Wall Street, no, sa mga biggest US financial institutions, na dapat hanggang Hunyo, dapat by Hunyo, bukas na yung Strait of Hormuz. Kundi, nado-draw po yung inventories So, kailangan nila mag-replenish. At siyempre, kung wag ganun ang sitwasyon, ganyan, magbibili sila to replenish the inventories na dahil yung nagdo-draw down, kumukuha sa mga existing supplies na kumbaga, nababawasan yung buffer by the week, by the month. So, ganun po, no? Ganun po yun po kasi kakaiba. About 4 years ago, nag-spike yung langis. 2018, 8 years ago. So, what's for sure, tataas yung presyo ng mga apektadong bilihin. No? That's the reality about it, no? We don't know when this war would end. Pero yun po, yung katiyakan na, kasi pasa-pasa, pamasahe, nataas. Yung mga wages, no? Eventually, no? Kasi yung mga wages, sinaset naman yan na regional wage board. Siyempre, yung lahat ng apektadong presyo ng bilihin, lahat ng tinatransport, no? Nagpapasa-pasa yan. Ito po, Sir Ricaport, ito pong nararanasan natin ng mga yung mainit ng panahon, na apektuhan na yung mga magsasaka. Ito ba'y makaka-apekto din? Ay, opo, alam niyo po, itong taon na to, parang halimbawa, may El Nino. Dumagdag pa po yan, bukod sa gera. May monster El Nino starting June. Hanggang po yan, early 2027. No? Kasi mahal na nga yung fertilizer.
dahil dun sa ano, dahil Sa gera. ang sa gera, ang key ingredient po niyan, liquefied natural gas. Mm-mm. So bawas yung sarado pa rin yung Strait of Hormuz, tumaas yung presyo ng fertilizer. So pag mahal ang fertilizer, mataas yung input cost, yung food production cost, kung mahal din ang fertilizer, may chance na babawasan yung paggamit nun, bottom line, bumababa yung food production at tataas yung food prices, no? Kita nga natin yung world price ng rice, no? Yung rough price, nasa 1-year highs na. Kasi yung El Nino, hindi lang, yung El Nino, yun, mag-exacerbate yun. Kasi kung kulang ang rainfall, no? Yung ulan, kulang, no? Hindi lang po yan dito sa Pilipinas, pati sa Asia Pacific, kasama yung India, kasama yung Thailand, yung Mga rice Indochina. producing na bansa din yan. Opo, kaya tumaas na yung world price ng rice. Kumbaga, makikidagdag pa yun. Tapos, syempre, yung pagtaas ng dollar against the peso, nasa 61.69 ng sarado niya, no? Biyernes, no? Umakit na ng 7% yan mula nung gera. Wala pa pong 3 buwan. Meaning to say, pag nag-import tayo from abroad, ng pambayad, US dollar or other currencies, palitan pa lang ng pera. 7% na yung tinaas. So, ipapasa rin po yan in terms of importation cost. Ayun. Kasi lakas po natin mag-import Halos lahat ng petrolyo, ng gas ng oil. Siyempre, yung iba mga produkto rin, mga sasakyan, mga equipment, mga no, wala tayo yung mga wheat, no? Yung mga flour. At marami pa pong ibang produkto na marami pa pong ibang mga consumer goods, etc. Kaya siyempre, yun po yun. Kaya hindi na po katakataka rin yung 7.2% itong Abril kasi year-on-year basis, nung Abril, a year ago, 55 lang yung dollar peso. Nung Abril, similar din, nasa 61 level. So, umakit na yung dollar from a year ago by 10%. Kaya yun, siyempre, apektado yung importation cost, apektado yung overall inflation. Tapos, hindi pa po yan, siyempre, later this year, kung nag-adjust ng wages, pag nagtataas po ng mga wages, mga sweldo, tendency, pinapasa po yan ng mga negosyo at industriya. Kasi katunayan, 2022, 2023, 2024, yung average increase ng minimum wage nasa 6 to 7%. Last year nga po, nasa 7% noong 2025. Compounding po yun. Hindi po nagro-roll back yon yung mga sweldo, tuloy-tuloy. So, kada taas ng mga wages set by the Regional Wage Board, na tinatry din ng mga negosyo, industriya, dahil tumataas yung labor cost, na ipasa rin po yung mas mataas na production cost sa mga presyo ng bilihin na pinoproduce nila, yung mga produkto. Kaya yun po yung may chain reaction po yan. Kaya nga po pag mataas, kumusta po, maybe this year, pwede po yan mag-average ng 6 to 7%. Kahit halimbawa, bigla na lang magbukas yung Strait of Hormuz, although hindi pa nangyayari yun, medyo sticky po siya. Kasi 4 years ago, ganun din po yung sitwasyon. Kasi 4 years ago, no Russia-Ukraine war, bukas po yung Strait of Hormuz. Even 8 years ago, even 20 years back, nag-record high yung NYMEX crude oil price. Ngayon po, yung kakaiba kasi sitwasyon, sarado po yung Strait of Hormuz. Kumbaga, kaya nga po, yun yung estimate din ng mga, based sa US intelligence, dapat talaga magbukas yan ng mga June, no? Yung June, that is like about more than a week away, no? From now, no? So, ibig sabihin, dapat magbukas yun kasi nagagamit yung mga inventories na siyempre, yung ibang bansa, hindi naman lahat maraming inventaryo, nagagamit, nag-draw down sila sa inventories. They may need to replenish at some point. At pag mag-replenish sila, kailangan sila mamili. At kasi ito rin po, we're in a state of national energy emergency. No? Ang priority, and that started March 24, and that would last for about a year. So ang priority as a matter of prudence is to stockpile yung inventaryo ng bansa natin ng langis, ng gasolina, ng diesel, ng LPG. Kasi in recent weeks and months, nasa around 50 days equivalent or less than 2 months yung supply, no? Kasi yun yung priority na kasi wala tayong halos ini-import natin yung lahat ng pangangailangan natin ng langis, ng krudo, ng petrolyo. Kaya yun po, no? Sa ganito pong pakalakaran, Sir Ricaport, yung ating mga financial managers,
ano yung dapat na natututukan? Dahil sabi niyo nga, kung magbubukas yung Strait of Hormuz ng buwan ng Hunyo, paano kung hindi pa din? Ayun, exactly. Ano yun kumbaga parang magmula po nag-ceasefire. May isa't kalahating buwan na po yun, di ba, nag-ceasefire po. Medyo fragile yung ceasefire. Yung US, yung Israel on one side, and yung Iran, no? Kumbaga, tinry nila magkaroon ng peace deal, no? Pero so far wala pang resulta, no? Dahil hindi sila nagkakasundo. Isa sa mga provision dapat ibitawan na ng Iran yung uranium niya, yung ability to produce nuclear weapons. Kasi gusto mangyari po ng US and Israel. Hindi po sila magkasundo doon. At yun, hindi pa mabuksan kasi din ng Israel yung Strait of Hormuz. Kasi isa po yun sa mga kondisyon naggusto rin ng Iran, no? Na allowed din siya magka-nuclear weapon. So hindi sila mag-meet doon ng eye to eye, no? Kaya hindi sila nagkakasundo. So kung sarado pa rin po 'yan, no? Yung isa pang kondisyon dapat rin, no? Kasi meron din blockade ng US sa mga ships papunta sa Iran at palabas ng Iran, no? Mula nung April 13 dyan sa Gulf of Oman. So yun din yung isa sa kondisyon na sinet ng Iran. Dapat rin 'yon, mawala din yung blockade ng US doon sa Gulf of Oman para mabuksan itong Strait of Hormuz. Bukod pa doon sa ibang kondisyon nila na patuloy pa rin yung ceasefire between Israel and Lebanon. So far, nagampanan naman po yun. Nag-extend po yan till early July. No? So, yun na lang po yung kinihintay. So, marami pong problema talaga na dapat challenges. So, ang priority pa rin is to secure more supplies, yes. Ay yung short term. Kasi yung ibang solution medyo long term like of course yung ships sa renewables para mabawasan yung pag-asa natin sa imported oil, o yung solar, wind, thermal, hydro, yung mga even nuclear, no? Tapos yung po medyo long term po yung mga yan, pero syempre equally those are also important. Yung conservation, of course, that's one. Kaya dumadami na rin ngayon yung nabili din ng electric vehicles, no? Para mga hybrid, no? Ay yan kasi yun po yung solution ng mga tao at yung mga tao rin, no? Yung iba nag-solar na rin na nabili ng mga solar power na yung sa bahay, no? Yung mga negosyo at the commercial level at the institution level na iba kahit yung mga heavy duty that could power air conditioning, even some electric vehicles, no? At least may option na ngayon, pero for the meantime, yung short term kasi siyempre finite yung supplies so patuloy pa rin po yung pag-secure ng supplies, no? At least itong US in-extend niya yung inallow niya yung mga bansa na kasi may sanction sa pagbili ng Russian oil. So in-extend niya by another 30 days, no? A few days ago. So yung patuloy pa rin sa pag-angkat ng supplies, i-secure yung supply, i-diversify yung supply sources, no? Other than the Middle East at kasi finite yan Kung ayaw naman natin maubusan, kasi pag maubusan yan, medyo, syempre, baka wag naman sana umabot sa punto na magrasyon, di ba? Tapos, yung ibang industriya, baka maapektuhan din, ibang mga negosyo, kasi pipiliin dyan pagka mag-rationing, yung priority, yung electricity, public transport, etc. So patuloy pa rin po dapat yung kausapin. Total, ito nag-ASEAN lang naman. Isa yun sa mga napag-usapan with our member ASEAN countries kung yung mga supply agreements, i-diversify, no? Other than yung mga nadaan sa Strait of Hormuz at maybe as far as, say, the Americas pa rin, no? And other countries sa yung mga hindi nadaan doon, no, sa Strait of Hormuz. So, isi-secure yung i-diversify yung supply sources, no, para medyo reliant pa rin tayo. Kasi total din naman yung natural gas, may nakita naman na bagong bukod doon sa mga alternative or renewable sources, meron din bagong reserba na na-discover sa Malampaya. Kasi yung Malampaya, natural gas, ginagamit po yan sa pagproduce ng kuryente. Go ahead pa. Isa pang punto, Sir Caport, yung paano yung epekto nito sa ating target na GDP. Gayong sabi nyo nga, baka aabot pa ng 8% yung ating inflation. Ay, opo, yun nga po yung Kasi nung Russia-Ukraine war, nag-peak po yung inflation na yan, 8.7%. That was January 2023. Kasi nagsimula po yung gera ng yung gera ng Russia and Ukraine. Nagsimula yung February 2022. So after 11 months, no, nag-New Year nung panahon na yon, nag-8.7%. That was the highest. Ngayon, may chance na it might even be higher than that dahil
mas rapid at mas mabilis yung pagtaas in the early days of the war, no? Mm. And yun po, so babagal yung ekonomiya kasi yung mga tao pagka nakita na natin yung cycles na ganyan 4 years ago, 8 years ago, and on some occasions yung some ibang taon din for the past 20-25 years. So yung mga tao nagtitipid kasi tumataas bigla yung cost. Yung gastusin nila, mas mabilis yung pagtaas ng yung pag-rate ng sa gasolina, sa diesel, sa fuel cost nila. Bigla pong tumaas yung gastusin nila kumpara do sa yung growth ng kita o kabuhayan. So, ganoon din po sa ibang negosyo, no? Kaya nga po Pati nga yung ang mga tendency, sabi ng mga manggagawa, Sir Kaport, yung mga ibang mga benefits nila, yung mga bonus, ganun, wala na, scrap na daw dahil hindi kakayanin dito sa mga pangyayaring ito. opo, yun po talaga yung challenge. Nagka-cut ng cost yung So, syempre, nagka-cut din ng consumption yung mga sa level ng consumers natin, ng mga household, mga negosyo, industriya, ibang institusyon. So, babagal yung ekonomiya. Kaya nga po yung economic growth, 2.8% itong first quarter. That's the slowest, other than the pandemic. It's the slowest since in 5 years, no, since the pandemic time. But other than the pandemic, it's the slowest since the fourth quarter of 2009 or in more than 16 years. Kasi bukod doon, syempre may carry-over effects pa rin yung yung underspending ng government lalo na sa infrastructure mula nung political noise on the flood control, anomalous flood control project. So ngayon may catch-up spending naman po. Yun yung panapat po doon, no? Ay na commitment din ng gobyerno ng pamahalaan natin, catch-up spending, that's already based on good governance. Nakita naman natin sa datos, even on the first quarter, na sustain yung growth noon, no? But yun ang pwede magdala. Pero ito po yung challenge. Kasi yung consumption, bumagal din dahil nga po doon sa epekto nito ng gera. No? Nagtitipid po yung mga tao kasi halimbawa, non-essential travel, o pagpaliban muna yung mga hindi importante na biyahe, mga leisure, mga bakasyon, no? Yung mga non-essential spending, yung discretionary item na tinatawag sa yung mga hindi importante na luxuries, big ticket items. I-let go muna yon, pagpaliban muna dahil matumas yung gastusin eh. Panghuli po, Sir Kaport, yung mga nangyayari sa politika, halimbawa itong yung kaguluhan diyan sa Senado, ito ba may epekto din lalong-lalo na doon sa mga bansa na nais na maglaan ng pamumuhunan dito sa Pilipinas? Well, apekto rin po, no? Kasi importante rin yung certainty. Unfortunately, kasi dapat nasa criteria yun ng foreign investors eh. Yung dapat kumbaga may criteria sila, lalo na yung may scoring system, ESG, meaning friendly sa environment, yung E, sustainability, S, makatao, and G, yung governance. It all starts and ends with good governance. And rule of law, strong institutions of law. Tulad yan, kasi yung kailangan, meron kasing reassurance na dapat magampanan yung trabaho, lalo na yung mga kailangan ng reforma, yung reform measure that would require legislation, na dapat hindi sila ma-distract sa pagpasa po ng mga yon. Yung mga requirement po ng mga foreign investors, no? Kasi kumbaga, yung dapat mabasa yung maraming kailangan trabahuhin, lalo other than the Middle East. That's very important, no? Pwede kasi ma-distract yung attention nila. Finite yung time, finite din yung attention nila. O yun, may pa mga ibang importante yung mga reforma na para improve yung governance standards natin, yung 4 na priority, yung anti-political dynasty, reforming the party system, yung kadena, yung creation of an independent people's commission, para yun, kasi yun, those are really meant yung to further uplift the good governance standards dahil yun yung in response to the anomalous flood control projects para lalo i-shore up pati improve yung confidence ng investors, no, bago sila mamuhunan dito. Before the war, nag-improve naman din yung ekonomiya natin and financial markets in fairness. So, going forward, dapat may reassurance na pati yung marami pang reforma para sa ekonomiya, para yung fiscal discipline, no, yung intensified yung collection ng yung pagkolekta ng revenues ng pamahalaan at more disciplined spending, yung effective na fiscal management or debt management, no. So, yun po yung mga importante na mga reforma na
kailangan ma-reassure at patuloy magampanan ng ating lalo na yung that would require legislation at hindi sila ma-distract sa political noise at napakarami Yan. po kasi kailangan trabahuhin. Yun po yung realidad doon. No? Sana naman hindi sila ma-distract at yung attention nila rin normally it's the reassurance that's important from time to time. Even last year noon tinalakay na rin po yan. No? So those are very important things. No? Kaya mas maganda, mas predictable no when it comes to yan. Kasi kaya nga po namumuhunan sila dito whether it's foreign direct investment or foreign portfolio investment para kumita sila. So, yun po yung importante, dapat mas predictable din po para yun, una yung kumpiyansa, that's very important, no? Yung confidence yun, continuous din po yung na pag-boost ng confidence sa pamamagitan ng yan yung talagang ipasa yung mga reforma na yon at the very least magbigay ng reassurance na indeed they're really focusing on those important priority reform measures that especially those requiring legislation at many other at marami pa pong ibang yan kasi nasa marami pong may bukod sa gera yung El Nino. No, marami po talaga kailangan talakayin yung pag-manage ng... Meron pang may mga nakaumang pang papasok ng mga malalakas na bagyo at iba pa. Nako, dami natin na pag-usapan ngayon, Sir Ricaport, at maraming salamat po sa mga inputs na napakahalaga. Sana napakinggan din ng ilan pa nating mga opisyal ng gobyerno. Makadagdag man lang, medyo magising natin sila sa katotohanan na dapat talaga natin mag-doble kayod dahil nga sa mga nangyayari sa ating mga paligid. Sir Michael Ricaport, muli maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa uulitin po. Opo, maraming salamat po Mr. Carlo at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Si Sir Michael Ricaport, isang kilalang ekonomista. Kamnay po ng... Hilingan, walang Pinoy.